sa lahat. May pinagkakaguluhan ang mga lalaking ito sa ilalim ng isang sasakyan. Yun pala, may nagtatagong sawa. Mas nagulantang pa sila nang mahila na ang sawa at nagpumiglas. Ang isa sa mga nanghuli natuklaw sa kamay. Ang kinahinatnan ng tagpong yan, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-18 araw ng Marso taong 2025. Solicitor General Menardo Guevara, sisibakin na nga ba matapos tumangging depensa ng pag-aresto kay Duterte? Sagot ng palasyo. Maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Hiling ni Roque na magpa-asylum sa The Netherlands, haharangin ng mga congressman. May hamon din sa kanyang Malacanang. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, sino ka ba para sundin ko, di ba? Pulis na yan na nag-viral sa post niyang kumakalaban kay Pangulong Marcos matapos arestuhin si Duterte. Sinampahan ng reklamong inciting to sedition. Sa Pulsa Video, patay na sanggol, inabandona sa basurahan sa palengke. 4 na Koreano, timbog dahil sa illegal na online sugal. 2 sa kanila, wanted para sa Interpol dahil sa pambubudol. Van bumangga sa barrier sa Baguio. Pasahero nito nalaglag mula sa flyover. Magbayaw, nagsaksakan dahil sa anting-anting. Eto na nga. Her Majesty Maha Salvador, balik kapatid na. Arestado ang 4 na Korean national sa Porac, Pampanga dahil sa illegal na online sugal. Ang 2 sa mga hinuli, pugante pala sa South Korea at tinutugis ng Interpol. Sangkot sila sa pambubudol ng mga kapwa Koreano. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. You have warrant from the court, we will search for your computer. Sinalakay ng NBI Pampanga District Office ang condominium unit na ito sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Nakatanggap ng tip ang mga otoridad na ginagamit umano ang unit ng mga Koreanong sangkot sa illegal online gambling. Tumambad sa kanilang mga computer na gamit sa online sugal. Naaresto ang 4 na Korean nationals. 2 sa kanila ay pugante sa South Korea at nasa listahan ng Interpol Red Notice. These 2 are wanted fugitives. They were operating voice phishing or scamming since 2017 in our country. Isang uri ng pambubudol ang voice phishing na idinadaan sa tawag ang panloloko. Nagpapanggap silang tauhan ng bangko para makakuha ng personal na impormasyon mula sa mga biktima na kapwa rin nila Koreano. Itinanggi naman ng mga sospek ang paratang. Are you involved in scamming activities? No. Aabot daw sa $840,000 o 48 million pesos ang nakuha ng 2 sospek mula sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration matapos masakote ang 2 Korean nationals. Mahaharap din sila sa reklamong illegal online gambling in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado ang isang lalaking namaril umano ng kapitbahay niyang nakaalitan dahil umano sa illegal na droga sa Navotas City. Ayon naman sa suspect, idiniin lang siya ng biktima at may iba silang pinag-awayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Di na nakapalag ang lalaking ito nang isilbi sa kanya ang warrant sa barangay NBBS Navotas City. Nahaharap sa kasong frustrated murder ang akusado. Nag-ugat yan sa pamamaril ng suspect sa kanyang lalaking kapitbahay noong 2023. Itong biktima at ang suspect ay mayroong transaksyon na illegal at napikon po itong suspect dahil sa ginagawa po ng biktima na hindi po nagbabayad sa transaksyon ho nila. Transaction saan po ito, sir? May kinalaman to sa illegal na droga. Napag-alaman na dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong pagnanakaw. Itinanggi naman niya ang kinakaharap na kasong frustrated murder. May iba raw silang pinag-awayan. Nakaway ko po kasi siya yung peke niya pong 1,000. Pinabili niya, inutusan niya po ako sa tindahan na
bili po daw sa may tindahan isang kahang sigarilyo. Tapos ako po, pinagalitan po ako sa may tindahan na, pera mo eh, ikakasuhan ko eh. Kaya ako po siya inaway nun. Itinanggi rin ng lalaki na may transaksyon sila sa illegal na droga. Nasa kustodiya pa rin ng Navotas City Police Station ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. May nakalaan ng 1 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo sa rider na pumatay sa isa pang rider sa Quezon City. Ang biktima nagmalasakit lang na makitang tumakas sa mga otoridad ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kuha ang video na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong Biyernes habang sinisita ng mga MMDA enforcer ang isang motorcycle rider. Ilan saglit pa, umarurot palayo ang rider. Hindi na nakita sa video pero hinabol siya ng nagmagandang loob na rider na si Wilmer Zara. Sa gitna ng paghahabol ay binaril si Wilmer ng tumatakas na rider. Maaani nagpasa isang kuha na natumba ang motorsiklo ni Wilmer matapos ang pamamaril. Nasawi siya sa tama ng bala sa ulo. Ilang araw matapos ang insidente na yan, dumulog ang kanyang misis na si Leira Jane sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Nagpatulong si Leira Jane sa paghingi ng update sa usad ng kaso ng pagkamatay ng kanyang mister. Sa panayam kay Quezon City Police District Spokesperson Police Captain Feby Madrid, inilahad niyang hirap pa rin silang matukoy ang namaril na rider. Wala raw kasing plaka ang motorsiklo nito. Napag-alaman din daw nila na tinangka ng suspect na tangayin ang motorsiklo ni Wilmer. However, in few meters, dahil ito ay automatic, in few meters, namamatay. So, hindi niya natuloy na nakuha itong motorsiklo. Sermon ang inabot ng pulis na mapag-alamang hindi nakuha ang fingerprint ng suspect sa motor ng biktima. Itong motor ay nasa custody po ng ating SIDO and given that itong rider ay naka-gloves po yun. Hindi ma'am, hindi naka-gloves. Hindi naka-gloves, oh, sa video. Ma'am, ay ano, sa picture, hindi naka-gloves, oh. Hindi. Sana ma'am, yung, nako, pag gano'n, alam niyo na dapat mag-protect ng crime scene. Nangako naman ang QCPD na ipaproseso pa rin ang motorsiklo ng biktima para makakalap ng karagdagang ebidensya. Nakausap din ng programa si MMDA Director for Traffic Enforcement Group, Attorney Victor Nunez. Ipinarating niya na handa ng MMDA na magbigay ng kalahating milyong pisong pabuya sa mga pagtuturo sa gunman. Dadagdagan din niya ni Senator Tulfo ng kalahating milyong piso. Patuloy pa rin ang pagtugis sa namaril na rider. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mahigit 50 milyong pisong halaga ng smuggled na vape ang nasabat ng customs sa port area sa Maynila. Ang kontrabando diniklara mga plasticware. Nagbabalik si Gary De Leon. Ininspeksyon ng Bureau of Customs ang 2 container van na yan sa port area sa Maynila. Ang mga kargamento, idiniklarang naglalaman daw ng plasticware. Pero nang buksan at siyasatin, 46,600 na unit ng illegal na vape ang tumambad sa mga otoridad. Mahigit 200 kaon niya ng iba't ibang flavor ng vapes. Nagkakahalaga ito ng 53 million pesos. Since hindi dumaan sa tamang proseso, hindi nakapag-secure ng mga permits from the DTI, meron ako kasi tayong special mandate on vaporized nicotine and anti-nicotine. This is to assure siguro na safe po ang mga produkto nito para sa mga consumers natin. Kasalukuyang gumugulong ang investigasyon ng Bureau of Customs para masampa ng kaso ang masangkot sa pagde-deliver ng milyon-milyong pisong halaga ng illegal na vape. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Haharangin ng Makabayan Block ang paghingi ng asylum ni Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Para sa isang mambabatas, kaduwagan ang planong ito ni Roque para makataka sa hinaharap niyang arrest order. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw karapatang humiling ng asylum sa The Netherlands si Attorney Harry Roque. Yan ang iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sila raw mismo sa Makabayan Block ang mangunguna sa pagharang sa kanyang hiling ng asylum. Nakakatawa itong si Roque. Mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Hindi naman siya biktima ng political persecution.
Kasama pa nga raw si Roque sa mga aniyay pumapalakpak sa malawakang patayan noong war on drugs. Payo ni Castro kay Roque, Mars, umuwi ka na rito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Nagbibigay ng asylum ang Netherlands sa mga taong nasa panganib, torture o hindi makataong pagtrato sa kanilang bansang pinagmulan tulad ng panahon ng gyera. Isa sa nabigyan noon ng asylum ng Netherlands ang dating CPP-NPA leader na si Jose Maria Sison. Nakaraang taon nang maghigpit ang Netherlands sa pagbibigay ng asylum, masyado na raw marami ang natatanggap nilang request at magastos na rin daw. Samantala, ipatatawag ng House Quad Committee ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration sa susunod nitong pagdinig para magpaliwanag kung paanong nakalabas ng bansa si Roque, gayong meron siyang contempt at arrest order. Kaugnay yan ng biglang paglobo ng kanyang properties na inuugnay umano sa mga pogo. Alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. Pero doon, komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, kaduwagan ang planong humingi ng asylum ni Roque para makatakas sa kanyang mga ginawa. Para naman sa Malacanang, malinaw na walang political persecution na ginagawa laban kay Roque. How could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayong nakikitang political persecution. Si Senate President Cheese Escudero naman sinabing karapatan ni Roque na humiling ng asylum pero nakasalalay pa rin daw sa Netherlands ang desisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naniniwala ang immigration na sa backdoor dumaan si Attorney Harry Roque para makapuslit palabas ng bansa. Namataan kasi siya sa Tawi-Tawi ilang araw bago lumapag sa United Arab Emirates noong nakaraang taon. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kumbinsido ang Bureau of Immigration na sa backdoor exit din dumaan si dating presidential spokesperson Harry Roque para makapuslit paalis ng Pilipinas papuntang abroad. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kanina, kinumpirma ng immigration na may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi noong September 2, 2024. 2 araw bago siya dumating sa United Arab Emirates noong September 4. Since Mr. Roque has no recorded departure in the BI's records, he likely took the same route as Alice Go in leaving the country by using a backdoor exit in Tawi-Tawi. Madalas na entry at exit point ang Tawi-Tawi dahil sobrang lapit nito sa Malaysia. Kaya ito rin ang pininiwala ang dinaanan ni na dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang tumakas sila papuntang Malaysia, Singapore hanggang Indonesia. The escape of Guo could have been facilitated by a widely dispersed syndicate operating both domestically and abroad. These operations possibly involved a combination of bribery, corruption, forged documents, and covert networks. Giit ng Bureau of Immigration, walang kasabwat sa mga tauhan nila nang tumakas sila Go. So many people wish to hear that the Pogos paid an immigration officer in one of the air or seaports so that these bad people can escape our shores. But there is simply no proof or evidence to that effect. Bukod sa pagpuslit nila Go at Roque, isa pang naungkat sa pagdinig ang pagtakas ng puganting Koreano na si Na Ik-yun. March 4, nang tulungan siyang tumakas ng 3 BI personnel bago nahuli ulit sa Pampanga. Kanina, humarap siya online sa hearing at sinabing nagbayad siya ng 6 million pesos sa 2 Pinoy na nagngangalang Paul at Raul para tulungan siyang makatakas sa kulungan. Paul said he was in a high position in the Bureau of Immigration in Intramuros, and Raul said he was a member of the Philippine National Police. Okay, this is getting more and more painful. Sabi naman ng BI, hindi nila empleyado ang nasabing Paul. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sinibak sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon kasunod na naging aberya sa escalator sa Taft Avenue Station. Ay kay Transportation Secretary Vince Dizon, may nirekomenda na siyang kapalit ni Bongon. Pero tumanggi muna siyang pangalanan nito dahil hinihintay pa nila ang pinal na desisyon ng palasyo. March 8 nang masugatan ng 10 pasahero matapos bumigay ang escalator sa Taft. Pero inabot pa ng 4 na araw bago ito naayos.
Hindi natuwa si Secretary Dizon sa mabagal umanong aksyon ng pamunuan ng MRT-3 sa aberya kaya nagbalasa sila ng tao. Unacceptable po yung maghihintay pa tayo ng ilang araw para po ipagawa ang isang simpleng bagay tulad ng escalator. Itong klase pong pag-iisip o attitude na pwede tayong maghintay at pwede nating patagalin ang pagpapagawa ng mga bagay na nagsisilbi para sa ating mga kababayan, siguro dapat magbago na. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Kinatigan ng piskalya ng Muntinlupa ang reklamong cyber libel na isinampa ng actor TV host na si Vic Soto laban sa filmmaker na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng pagbanggit sa pangalan ni Vic sa teaser video ng pelikula ni Yap tungkol sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Base po sa 5-page resolution ng Muntinlupa Regional Trial Court, inirekomenda nitong dalhin sa hukuman ang 2 counts ng cyber libel case laban kay Yap. Kaakibat ito ang kaukulang parusang pagkakakulong. May 10 araw ang hukuman para i-evaluate ang kaso. Sakaling makitaan ng probable cause o basihan ang kaso, dito palang maglalabas ng warrant of arrest laban sa akusado. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz Jr., legal counsel ni Soto, malaki ang pasasalamat ng aktor na pinaniwalaan ng piskalya ang kaniyang reklamo. Nagpapasalamat na magkakaroon na po ng accountability. Dadaan na po sa tamang proseso sa hukuman yung kanyang reklamong inihain laban kay Mr. Daryl Yap dahil sa pagkasira ng kanyang pangalan. Eto pa nga dahil malapit na ang summer. It's time para kulayan ang lagi nalang drawing yung gala, mga kapatid. Sali na sa Tara Na sa Saya Win a Trip promo for a chance na makapunta sa Japan. Bisitahin ang official Facebook page ng TV5 at hanapin ang promo chatbot sa Messenger. Mag-register at mag-upload ng 30-second video kung bakit gusto mong makarating ng Japan. 2 lucky winner ang bubunutin sa Grand Draw. May 2 linggo na lang po kayo para makasali, mga kapatid. Kaya visit na our official TV5 Facebook page. Susunod, bangkay ng sanggol, isinilid sa kahon, saka itinapon sa basurahan sa Antipolo. Pasahero ng humaharurot na van tumilapon sa flyover sa Baguio. News 5 exclusive, tirador ng alahas sa pool sa video. At mga Salvador, may mga comeback project dito sa Kapatid Network. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Basta na lang inabandona ang babaeng sanggol na yan sa Antipolo. Iniwan ito sa loob ng kahon na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang sanggol wala na palang buhay. Nasa pool naman sa CCTV ang 2 lalaking yan na may bitbit na sako. May kinalaman ba sila sa inabandonang sanggol? Alamin maya-maya lang. Isang van ang bumangga sa barrier ng flyover sa Baguio City. Patay ang pasahero nito matapos mahulog. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV, mabilis ang takbo ng puting van na yan habang binabagtas ang flyover sa BGH compound sa Baguio City. Maya-maya pa, may kung anong mga nahulog mula sa flyover. Nang siya sa atin, windshield at isang lalaki pala yan. Bumangga kasi ang van sa barrier ng flyover. Nahulog na sa may garden sa baba ng flyover. He incurred mga injuries, mga fractures that lead to his death. Dead on the spot ang 33 taong gulang na lalaking tumilapon sa flyover. Siya ang nakaupo sa tabi ng driver's seat habang nagpatuloy naman sa pagpapatakbo ng van ang driver. Ilang kilometro pa
bago nito inihinto at iniwan ng sasakyan. Nangyari yan nung madaling araw, so mga hapon ng Sabado, actually nag-voluntary surrender naman itong suspect kasama ng kanyang counsel. Base sa investigasyon, galing sa inuman ng dalawa at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Mahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasalisihan na magnanakaw ang isang tindahan ng cellphone sa Antipolo, Rizal. Sa Bulacan naman, isang jewelry shop ang pinuntirya ng mga magnanakaw. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Masdan ng lalaking ito na lumapit at tumingin ng ilang paninda sa isang jewelry shop sa Malolos, Bulacan. Ilang saglit pa, dumating ang kasama niyang babaeng nakabalabal. Tila nagsilbing lookout ang babae, habang ang lalaki humanap ng tiyempo at kinuha ang mga nakadisplay na alahas sa gilid ng stall. Matapos niyan ay sumibat ang dalawang suspect. Nasapul pa sa ilang kuha ng CCTV na magkasunod na naglalakad palayo sa lugar ang dalawang suspect. Ayon sa tindera, marami raw customer nung mga oras na yun kaya't hindi nila napansin na sinalisihan na pala sila ng mga kawatan. Nakuha ang hindi bababa sa 250,000 pesos na halaga ng mga kwintas. Hinala ng may-ari ng tindahan, dati na silang minamatyagan ng mga kawatan. Isang grupo talaga sila, tapos parang yung isa may edad na, parang veterano na yung ginagawa na nila talaga. Kabisado nila, inano nila yung entrance, iba-iba sila pumasok. Tapos parang kalat-kalat na hindi tayo magkakakilala. Nai-report na sa Bulacan Police ang pagnanakaw. Inaalam pa kung may iba pang kasabwat ang mga kawatan. Aakalain mong namimili lang ang lalaking yan sa isang tindahan ng cellphone sa Antipolo, Rizal. Nagtanong pa siya sa isang empleyado. Nung umalis ang kausap niyang empleyado, pasimpleng kinuha ng lalaki ang isang cellphone sa estante. Matapos niyan ay sumibat na ang magnanakaw na tila may kausap pa sa cellphone. Lahat ng yan nangyari sa loob lang ng ilang segundo. Ayun, sobrang bilis ang pangyayari na talikod lang ng konti yung isang staff namin here. Ayun, dinampot niya na agad yung pinaka-unit na tinatakay niya talaga. Huli na nang mapansin ng mga empleyado na nawawala ang panindang cellphone na nagkakahalaga ng 6,500 pesos. Sinubukan pa raw ng mga empleyado na hanapin ng kawatan pero hindi na nila ito nakita. Dahil sa malinaw na kuha ng CCTV, nagkaroon tuloy ng ideya ang mga biktima kung ano ang pagkakakilanlan ng suspect at hinala nila sinadya raw ng kawatan na maraming tao ng mga oras na yon para matuloy ang pagnanakaw niya. Naipablatter na ng mga empleyado ng tindahan ng insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng Antipolo Police para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Isang sanggol na wala ng buhay ang natagpuan sa basurahan sa Antipolo, Rizal. Ang sanggol isinilid sa kahon at isinako saka itinapon. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang dalawang lalaki na nag-iwan ng sako sa poste. Ang laman ng sako, pistula raw parcel na nakabalot sa packaging tape. Agaw pansin ito sa mga dumaraan sa lugar. Nang magpasya ang barangay na buksan ito, tumambad sa kanila ang nakasilid sa kahon na wala ng buhay na sanggol. Sa tansya ng barangay, nasa 7 buwan na ang sanggol at naipanganak ito ng maayos bago nasawi. Sa may palengke po, sa may basurahan, ng isang box, nakalagay po siya sa para siyang package, yung i-deliver na. Binuksan nga namin po dito sa barangay, malaki na po yung baby. Pero malinis na siya, putol na yung pusod. Tapos nakabalot siya sa white na tela. Pero bigo ang barangay na makilala ang mga lalaki. Meron naman po kasing CCTV na nakuha. Medyo malabo po talaga kasi malayo po yung CCTV. Pinaimbestigahan na ng barangay sa San Jose PNP ang insidente. Pero sa ngayon, ipalilibing muna ng barangay ang sanggol matapos ma-autopsy. Nananawagan naman ng barangay sa mga nakakilala sa ina ng sanggol na i-report ito sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinaubayan na raw ni Solicitor General Minardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa Frontline na balitang yan si Maricel Halili.
Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso, lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sinakay sa ambulansya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nangyari yan habang nasa compound siya ng ICC Detention Facility sa Netherlands. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, anong nangyari kay dating ES Medialdea? 9:56 a.m. o mag-aalas 5 ng hapon dyan sa Pilipinas, nakita si Executive Secretary Salvador Medialdea dito sa labas ng Scheveningen Prison sa The Hague sa the Netherlands na ipinapasok sa ambulansya, sakay ng isang stretcher. Bago yan, nakita rin siya na sakay ng isang wheelchair sa labas ng pasilidad. Hindi natin sigurado kung nakasakay na nga siya sa wheelchair bago pa man ang kanyang scheduled visit sa dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Center dahil ang sabi ni Attorney Harry Roque nang siya tanungin natin ay siya ay nakasakay na sa wheelchair bago pa man siya bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumukuha pa tayo ng detalye dyan pero no comment muna ang ICC at inaabangan din natin ang health updates tungkol sa dating Executive Secretary na ngayon legal counsel na ng dating Pangulo. Samantala, ilang protesta na rin ang naganap dito sa harap ng ICC Detention Facility at dito mismo sa harap kagabi may protesta ng mga pro-human rights groups sa Scheveningen Prison. Duterte! Panagutin! Duterte! Hawak ang mga kandila, nag-prayer vigil ang ilang grupo sa harap ng ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary sa Netherlands. Panawagan nila, hustisya para sa mga biktima ng war on drugs noong Duterte administration. Hindi po ito tungkol sa mga tao, hindi ito tungkol sa mga personality politics na tinatawag nila, kundi tungkol sa mga taong namatay noong Duterte administration. Ayon kay Patricia Enriquez na miyembro ng Holland Gabriela, nagkaroon sila ng pag-asa kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Si Menandro Abanes ng grupong Filipinos Against Corruption and Tyranny, hindi malimot ang mga panahong nakakausap niya ang ilang kaanak ng mga pinatay sa war on drugs. Habang tinitingnan ko si Digong, wala akong nakikitang remorse. Wala akong nakikitang yung bang pagsisisi. Patuloy rin ang pagpapakita ng puwersa ng Duterte supporters sa ICC. He did his best, but hindi naman dapat na sa kanya lahat isisi lahat. We want to send a message, a form of solidarity, a peaceful gathering because we want to support the former president. Sa pagbisita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea kay Duterte kahapon, nagpapasalamat daw ang dating Pangulo sa kanyang supporters. Tungkol naman sa kalagayan ni Duterte, okay naman siya, he's in very high spirit, nakahabol na ng konting tulog. nilinaw naman ni dating spokesperson Harry Roque na hindi na magiging legal counsel ng dating Pangulo ang anak na si VP Sara dahil isa siyang halal na opisyal. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak. Sa ngayon, tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang kumpirmadong abogado ni Duterte. JG, nakita lang natin nakakalabas lamang ni Attorney Nicholas Kaufman mula dito sa ICC Detention Facility. Nang tanongin natin siya kung kasama niya ba si Executive Secretary Salvador Medialdea sa loob. Ang sabi niya, oo, pero ayaw niya munang magkomento lalo na sa mga pribadong bagay. Pero nang tanongin natin tungkol sa kanilang depensa na binabalak dito sa The Hague, ang kwento niya ay kumpiyansa siya na mabigay nila yung magandang depensa at hindi lang yan, ay balak din nilang questionin yung paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Yan na muna ang ating update mula sa kanya. Pero unang beses natin siya makita rito at alam din natin, Jiggy, na yung counsel o yung legal team lamang ng presidente sa ngayon ang pinapayagang bumisita araw-araw at isang permit lang yan. Kaya naman itong araw na ito at yung kahapon, parehong oras silang bumisita. Kakamustahin na natin ngayon si Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sa ngayon, yan na muna ang update mula dito sa The Hague, sa the Netherlands. Maraming salamat, Gretchen Ho, live mula sa The Hague, Netherlands. Naniniwala ang Department of Justice na wala na raw saysay ang habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng DOJ, done deal na ang pagkakakulong sa dating Pangulo sa ICC at malabo na itong makauwi ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos dumistansya ng Office of the Solicitor General kahapon, ang Department of Justice na ang kakatawan sa mga opisyal ng gobyerno na respondent sa inihaing petisyon para sa habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinumite nilang komento, iginiit ng DOJ na maituturing ng moot and devoid of merit o wala ng saysay ang petisyon dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court si Duterte. Nakasaad din daw sa rules of court na pwede lamang ipatupad ang habeas corpus sa loob ng Pilipinas. Hindi rin daw applicable na humiling ng habeas corpus ang kampo ni Duterte dahil para lang ito sa mga iligal na ikinulong, taliwas sa kaso ng dating Pangulo na inaresto dahil may arrest warrant. Para naman kay Justice Secretary Boying Remulla, mahihirapan nang maibalik si Duterte sa bansa sa kabila ng mga inihaing petisyon para sa habeas corpus. Wala na raw magagawa rito ang korte sa Pilipinas dahil ICC na ang may hawak sa kanya. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Kasunod nito, binigyan naman ng Korte Suprema ng 5 araw ang magkakapatid na Duterte para sagutin ang komento ng DOJ sa kanilang habeas corpus petition. Paglilinaw ng SC, hindi ibig sabihin nito ay granted o denied ang mismong petisyon at prayer ng mga petitioner. There are many scenarios that can occur. We'll just have to wait for the court's action. There are many other, scenarios that could happen depending on the pleading and what they allege. Ang ilang biktima naman ng war on drugs umaalma dahil sa nararanasang trolling o pambubuli online ng mga kritiko. Natutroma na raw ang iba dahil sila ang kinukuyog ng umano'y mga troll at taga-suporta ng dating Pangulo. Personally, ako, hindi ako makatulog dahil siyempre
natutroma ako, naalaala ko na paglabas ko, baka mamaya mayroong mangharas sa akin. Para naman sa isa sa mga Pilipinong abogado na accredited ng ICC, baka malagay sa alanganin ang posibleng interim release ni Duterte kung hihilingin niya ito sa ICC, lalo na kung makikita ng mga judge na malawak pa rin ang impluwensya niya online. Makikita ng mga judges na sobrang powerful talaga yung forces ng Duterte at ng Duterte camp, dahil hanggang sa ICC pwede silang i-bully and i-harass and i-attempt na i-manipulate, no? So that's going to be a factor, of course. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, Her Majesty Maha Salvador is back. Ang dance royalty / hot mama, ready na pong magpasaya sa ating mga kapatid sa kanyang upcoming shows. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marford. To formally begin this program, iconic! Yan ang nagbabalik at still kapatid na si Her Majesty Maha Salvador na muling pumirma ng kontrata with MediaQuest at MVP Group. 3 show at 1 pelikula ang nakaline up para sa Her Majesty. Kahit last year pa, kahit pinagbubuntis ko pa lang si Maria, may mga naka-line up na. So, excited na akong gawin. But syempre, medyo natagalan nga tayo kasi nga kinailangan nating, 'di ba? Kailangan ko munang palakihin yung anak ko kahit papaano. So ngayon, nandun yung bumabalik na yung pagiging workaholic ko na parang, sige, ready na ako mag-work. Emoji Nation Season 5, ang serye na Athena at ang live dance show na Isayaw Mo. Ang mga napuso ang proyekto ni Maha sa kanyang comeback after becoming a new mom to her almost 1-year-old daughter, Maria. Dahil sa mga ating mga minamahal na mga kaibigan nating mga fans, mga supporters, ay eto na po, magbabalik trabaho na po ako. At least ngayon na mag-1-year-old na si Maria, eto na. Yes. So magagawa ko na. Sana, panggatas mo to, anak. Come April, back to work na si Maha. Kaya abangan ang kanyang mga proyekto very, very soon dito sa TV5. Ito pa nga ang isa pang aabangan, ang bago nating kasama sa MediaQuest, si Enrique Hill. That is correct. Kasama na si Ken sa roster ng mga actors na mapapanood natin soon sa kanyang mga film project with MQuest Ventures at MVP Group. And of course, Ken is more than happy to find a home na hindi lang siya aktor kundi kasama pa sa creative process. At ang pa-teaser pa ni Ken, excited din siyang magbalik TV via rom-com with a twist. Exciting! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pang matindi, A for effort talaga si Miss Universe 2022 at dabarkads na rin si Arbony Gabriel nang sayawin niya ang singkil. Kinarir nga raw ni RB ang preparations ng kanyang performance dahil gusto niyang ipakita ang kanyang pagiging Pilipina. Nagbabalik si MJ Marfori. Sobrang Filipina! Proud na finlex ni Miss Universe 2022 at dabarkads Arbony Gabriel ang kanyang Filipino roots sa pamamagitan ng Mindanaoan Singkil Dance sa weekly finals ng Forinoy segment sa Eat Bulaga. 2 araw mag-practice ako, and today I'm nervous and excited, but this is my first time doing singkil. Umani ito na papuri mula sa mga dabarkads, lalo na at binibigyan ng spotlight ang Filipino folk dance. Alam nilang hindi raw madali ang ginawa ni Miss Universe, pero spectacular daw ang kanyang performance. Gumagaling na rin at mas nagiging eksperto si Arbony sa pananagalo. Actually, kagabi, pumunta ako sa gym. Okay. Mag-workout parang like 2 or 3 hours. Just for the dance. Yes. Thanks to Eat Bulaga at Alan K na inaalalayan siya sa mga segment. Hindi biro ang live show, pero kahit papaano, proud si Arbony na nakakasabay siya sa pagpapatawa ng mga dabarkads. So everybody's really funny. The Eat Bulaga team is always making me laugh, even when I'm lost. So I'm having a good time.
Panoorin si Arboni sa Eat Bulaga Mondays to Saturdays dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pulis na nag-viral ang pambabatiko sa pamahalaan matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte, sinampahan na reklamo ng PNP. Motoristang tumulong sa paghuli ng sawa, natuklaw. At kilalanin ang cast ng inaabangang Pinoy adaptation ng hit Thai series na Bad Genius. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinampahan ng reklamong inciting to sedition ng PNP ang isang pulis na kumukwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng inireklamong pulis, nagpapahayag lang siya ng saloobin. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? Viral ang isang pulis dahil sa pag-question niya sa maling pag-aresto raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali yung pagka-aresto kay Duterte. Di ba? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Siya si Patrolman Francis Steve Fontillas na isa ring vlogger. Agad nakarating sa PNP ang pahayag ng kanilang polis na dapat nananatiling apolitical o walang pinapanigan. Sinampahan siya ng reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act ng Quezon City Police District. Sa QCPD District Personal Records and Management Division na destino si Fontillas noong isang buwan pero nakaawol simula noong March 6. Ayon kay Fontillas, hindi siya nag-awol. Aprobado raw ang kanyang leave mula March 6 to 19. Bagay na kinontra ng PNP. Dinis-approve naman po because wala po siyang medical certificate na maipakita to justify po yung kanyang need for medical leave po. Natawa na lang si Fontillas nang malamang sinampahan siya ng reklamo ng PNP. Questionable pa pero yung kaso na sa akin. Halatang-halata na nilalabag nila. Definitely. Nilalabag nila yung right ko. Sagot dyan ng PNP, nire-respeto nila ang freedom of expression. Pero ibang usapan daw kapag pumasok na sa serbisyo ang mga pulis. Alam po natin na yung basic rights namin, including po yung aming pahayag, whether pro or against, nire-restrict po natin yan. Bagay na sinegundahan ng Malacanang. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal. Uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. Kaya ko pong panindigan lahat ng mga sinabi ko, sir. Papanindigan ko yan, sir, kahit sa korte pa kami mag-usap. Sa record ng PNP, 2021 pumasok sa serbisyo si Fontillas. Isinailalim siya sa gamutan noong 2023 matapos umanong makitaan ng erratic behavior at pagkakaroon ng mood swings. After taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. Isinasa ilalim sa neuropsychiatric test si Fontillas. Kapag napatunayang hindi siya mentally fit, posibleng matanggal sa serbisyo si Fontillas. Pag-aaralan din ng PNP kung ilalagay siya sa restrictive custody. Sinampahan na rin siya ng reklamong administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nag-inspeksyon sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mismong si Senate Secretary Renato Bantug ang nag-tour kay Velasco sa Senado. Nakaset up na ang mga mesa ng lahat ng senator judges sa session hall. Alphabetical daw ang seating arrangement dito. Bukod sa session hall, gagamitin din ng House Prosecution Panel ang Senator Arturo Tolentino Room. Pero pwede pa raw humingi ng dagdag na silid ang Kamara kung kinakailangan. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa July 30.
And we're very happy with the setup. We have no comments, no complaints. May nagbabalik na PBA star para ihatid ang latest updates sa frontline ng sports. Makakasama natin muli si Phoenix Fuel Masters guard Richie Rivero. Welcome back, Richie. Thank you, Julius. Hindi na makakapaglaro sa natitirang season ng NBA sa Philadelphia 76ers star Paul George. Ayon sa 76ers, patuloy pang nagpapagaling sa hip at knee injury ang 9-time NBA All-Star. Nakatanggap naman na raw ng injection si PG para sa mas mabilis na recovery. Nag-average lang ng 16 points per game si Paul George ngayong season. Mas kaunti yan kumpara noong mga nakaraang taon dahil marami siyang na-miss na laro dahil sa injury. Dagdag problema ang pagkawala ni Paul George para sa 76ers dahil hindi rin nakakapaglaro ang isa pa nilang star player na si Joel Embiid dahil din sa injury. Lumalakas na ulit ang pag-asa ng boxing na makasama sa Los Angeles 2028 Olympics. Inirekomenda na kasi ng International Olympics Committee o IOC Executive Board na isama ang nasabing sport sa susunod na Olympics. Pagbobotohan ng IOC sa susunod nilang mga session kung pasok nga sa Olympics ang boxing. Inaasahang mabilis lamang madedesisyonan yan lalo't isa ang boxing sa mga pinaka-inaabangang event sa Olympics. Sa nakaraang Olympics, nakapag-uwi ang Team Pilipinas ng 2 bronze medal sa boxing. Mula yan kina Nesty Petesio at Ira Villegas. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, away ng magbayaw na uwi sa saksakan dahil sa anting-anting. Sampu sa video, kotse nagdire-diretso sa loob ng supermarket. At kilalanin ng mga bida sa Pinoy adaptation ng hit Thai series na Bad Genius. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang punot dulo dahil lang sa magkasalungat na paniniwala tungkol sa anting-anting. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Duguan at tadtad ng saksak ang magsasakang si Marnilio Alpuerto. Ganyan siya natagpuan sa masukal na bahaging ito ng Barangay Mactan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang itinuturong sospek sa karumaldumal na krimen, ang 41 anyos niyang bayaw na si Carlos Ginto. Sa investigasyon, nag-iinuman si Ginto at Alpuerto ng magkapikunan. Ang punot dulo niyan. Pinagtatalunan nila kung gaano katotoo yung anting-anting. Yun yung isa sa mga yun yung nag-init yung yung pagtatalo nila. Naniniwala raw kasi ang sospek sa bisa ng anting-anting, pero taliwas dyan ang paniniwala ng biktima. Dahil sa pinaghalong kalasingan at init ng ulo, pumasok ang sospek sa bahay ng biktima at kumuha ng kutsilyo. Paglabas niya, dito na niya inundayan ng siyam na saksak si Alpuerto. Namatay ang biktima habang ang sospek tumakas. Nitong Lunes, kusang sumuko si Ginto sa mga pulis at inamin ang pananaksak sa bayaw. Bunga lang talaga yun ng aming kalasingan. Biroan lang talaga namin yun. Yung anting-anting kasi, sa paniniwala ko, dinasalan ng nakalatin. Giit pa niya, gumanti lang siya dahil unang nanuntok at nanakal ang kanyang bayaw. Kung di ko yun gagawin, ako ang mamamatay. Mamatay talaga ako, kaya dumepensa ako. Kaya nagsisisi talaga ako sa aking nagawa. Tumanggi nang humarap sa kamera ang pamilya ng biktima, pero anila, posibleng may galit ang suspect dahil sa pera. Sinusustentuhan daw kasi ng kanyang asawa ang biktima. Mahaharap sa kasong homicide si Ginto. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Stable na ang kondisyon ni Pope Francis.
Ayon yan sa The Holy See Press Office na nakabantay sa Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Bumuti na raw ang lagay ng Santo Papa sa respiratory at motor therapy. Ang nakita raw na pamamaga sa kanyang kamay sa inilabas na larawan ng Vatican ay dahil sa hindi niya masyadong pagkilos. Pero ngayon, mas naging maayos na raw ito. Bukod dyan, ginugol na raw ng Santo Papa ang kanyang araw sa pagdarasal, pagpapahinga at paggawa ng ilang trabaho. Nagpapatuloy ang volleyball action sa PVL All-Filipino Conference quarterfinals. Unang naglaban ng defending champions Creamline Cool Smashers at Cherry Tigo Crossovers. Ipinakita ng Creamline kung bakit sila ang nasa number 1 seed matapos masweep ang laban in 3 sets. Naglalaban naman ngayon ang Petrogas Angels at Zeus Coffee Thunderbells. Early favorites ang Petrogas na natapos ng 2nd seed noong preliminary round. Pero inaabangan pa rin ang resulta dahil marami na rin ginulat ang Thunderbells na mas malakas na mga team. Yan muna ang latest sa frontline ng sports ngayong Martes. Ako po si Richie Rivero. Susunod sa Pulsa Video, babaeng nabundol ng motorsiklo at kotse sumabit sa bakod. Nakaparadang SUV pinagkaguluhan ng may matagpuang sawa sa ilalim ng sasakyan. At ang kapatid star na pasok sa cast ng remake ng sikat na Thai series na Bad Genius. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, ready na to take on her first lead role, ang pretty daughter ng The Purse family na si Atasha Mulak. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Morford. It's her time to shine. Sasabak na sa kanyang unang lead project, si Atasha Mulak, sa adaptation ng 2017 hit suspense thriller Thai film The Bad Genius. This time, serye ang gagawin ng Viva at si Tash ay si Lynn, ang matalinong iskolar na handang tumulong sa mga kaklasing tagilid sa studies, lalo nang malaman niyang pwede niya itong pagkakitaan. When I first heard about it, I already knew that accepting it, I'm going to give my 100%. Wala po akong expectation kung what the result's gonna be, but as long as I can promise myself that I give my 100%, then I'll be super, super happy with that. Kasama ni Tash sa serye, ang hit love team na High Gap, na Hyacinth Calyado as Grace at Gab Lagman as Pat. Kasama rin si Jairus Aquino bilang si Bank. Sila ang bagong squad na aabangan ng fans. Naging hot topic ang original sa youth dahil sa social commentary sa istorya na may patama rin sa issue ng academic pressure at inequality. Pero para kay Tash, Hindi naman controversial, but more so it's a great story and it's such an honor and a blessing to be doing this project. Ang kambal naman ni Tasha si Andres na mamayagpag ngayon sa angmutya ng Section E at super proud si Tash sa kanya. Mapapanood ang Bad Genius soon sa Viva One app. Abangan din si Tash sa bagong episodes ng The Purse Family starting March 30 tuwing 7:15 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Susunod, sawa, naglungga sa ilalim ng isang SUV. Lalaking tumulong sa paghuli, natuklaw. At isang endangered cat nagpag-alagala sa isang hotel. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam
sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang na balita, naglabas ng pahayag ang Philippine Embassy sa The Netherlands kaugnay ng kondisyon ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nakaschedule daw ang pagbisita ni Medialdea kay dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility. Sumama ang kanyang pakiramdam habang nagpaparehistro sa reception counter. Nasa ospital na raw ngayon si Medialdea sa The Hague kung saan siya binibigyan ng medical treatment. Kasama niya sa ospital ang isang kaanak. Nasagipang isang uri ng endangered cat o pusa sa Puerto Princesa, Palawan. Yan ang leopard cat o mas kilalang tamaral. Naispatan ito na pag-alagala sa loob ng isang hotel sa Barangay San Jose. Nung una ay nakalang ordinaryong pusa lang ito pero nang mapansin ng isang hotel staff ang kakaibang itsura nito, agad itong nireport sa mga otoridad. Tinurn over ang nasabing leopard cat sa Palawan Council for Sustainable Development saka ito pinakawalan sa gubat. Paalala naman ng mga otoridad, hindi pwedeng alagaan ng mga gantong uri ng hayop dahil nanganganib na maubos ang kanilang lahi. Nagtago sa ilalim ng sasakyan ang isang mahaba at matabang sawa sa Dipolog City. Ang isa sa mga motoristang tumulong sa paghuli, natuklaw. Nasa pulpa yan sa video sa Frontline Report ng aming Mindanao correspondent Bril Montalvo. Nagulangtang ang mga motorista at residente sa Dipolog City nitong Lunes ng umaga. Pinagkakaguluhan nila ang mga lalaki nagtutulungan habang may hinihila sa ilalim ng puting SUV. Ang hinihila isa palang sawa. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nahila ang ahas mula sa ilalim ng sasakyan. Pero nagpumiglas ito at nakawala. Maya-maya isang lalaki ang nagtangkang hulihin ang sawa pero natuklaw ang kanang kamay niya. Kalaunan ay nahuli rin ang sawa. Agad namang binigyan ng paunang lunas ang natuklaw na lalaki. Ayon sa eksperto, isang uri ito ng reticulated python. Ibig sabihin, wala itong kamandag. The only thing they can do is basically just to go to linisan yung sugat and as well as magpa-tetanus injection. Paalala naman ng otoridad kapag nakakita ng ganitong klaseng ahas ay huwag patayin. Mag-report agad sa mga kinauukulan. Nasa pangangalaga na ng DENR Dipolog City ang naturang sawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Buti na lang, walang kamandag. Mahirap pag cobra. No, talaga delikado, no? Pero kasi kung hindi ka rin sanay o eksperto ka, wag mo nang tangkain pa, di ba? Paubayan mo na sa mas nakakaalam kung paano gagawin. Okay, mga kapatid, yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw din. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.